Patay na nga ba ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Kailangan na ba nating mag-move on at hintayin na lang na kasuhan si VP Sara sa korte? Bago po tayo magpatuloy, isang belated Happy Father's Day po sa inyong lahat na ama dyan at sana ay naging maganda ang inyong selebrasyon ng Father's Day. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Hindi po sana ako magbablog ngayon kasi Father's Day naman. I was going to give myself a break. Dahil alam nyo kung araw-araw ang iniisip nyo tungkol sa toxic na politika, nakaka-drain po ng husto, ng energy. So today, porque Father's Day, chill-chill lang ako, relax-relax lang ako. Although naglalaro sa isipan ko yung mga katanungan na hanggang ngayon hinahanapan ko ng sagot. Una, talaga bang pagdating sa impeachment trial o impeachment process, hindi na magkapantay ng powers ang Senado at ang House of Representatives? Dahil yan po ang sinabi ni Senate President Chis Escudero na pagdating sa impeachment, mas mataas ang Senado sa House. So yung ipinag-uutos ng Senado, nung ibinalik nila yung articles of impeachment sa House, ay kailangan tugunan ng House. Hindi po pwedeng hindi nila sundin yung ipinag-uutos ng Senado. At yung isa pang katanungan na sigurado ako marami po sa atin ang medyo nababahala. Tuloy pa ba ang impeachment trial ni VP Sara o ito ay palihim na pinatay na ng Senado? Although ang pinagtatakang ko naman, ang dami kasi nagsasabi na yung pagbalik ng articles sa House is tantamount to a dismissal. Hindi nga ba tuwang-tuwa pa si Batorni? Yun po ang bagong tawag nila kay Senator Bato de la Rosa Dahil ang alam niya ay kaparehas na rin ng pagiging dismissed yung ginawang pag-remand ng articles sa House. So, kung patay na yung impeachment, bakit pinadala ng summons si Vice President Sara Duterte na dapat sagutin niya within 10 days? So kanina pa browse lang ako sa YouTube hanggang sa may napanood akong back episode ni Attorney Rene Bueno. Kasi nakita ko sa date ng pagkakapublish niya was about 3 to 4 days ago. At doon mismo sa episode na yon, sinagot yung mga katanungan ko. So ito ako. Gusto kong i-share sa inyo kasi nasagot yung katanungan ko na alam ko marami sa inyo tulad ko ang nagtatanong. Dahil marami naman po sa atin ang hindi abogado, mainam na pakinggan natin si Atty. Rene Bueno. At kayo na ang humusga. Tama ba ang kanyang sinabi? Ako naniniwala kay Atty. Rene Bueno. Kaya kung mapapansin nyo, time and again, kapag may nakita akong magandang paliwanag niya tungkol sa batas, sinishare ko agad sa inyo. So ngayon, pakinggan po natin mabuti yung kanyang paliwanag tungkol sa sinasabi ni Chis Escudero na hindi na pantay ang kapangyarihan ng Senado at ng House at ano ang ibig sabihin ng pinadala ng summons si VP Sara. Panoorin po natin ito. Ito po ay tungkol doon sa ating Senado, sa kanyang pag-transform into an impeachment court. Ano ba ang relasyon niya? Ano ba ang kaugnayan niya sa isang sangay ng ating pamahalaan, particularly itong House of Representatives? Alam niyo po ang ating pong Senado, once it has convened itself as an impeachment court, siya po ay binibigyan ng ating saligang batas ng isang specialized function bilang isang impeachment court. At dahil dito, nagkakaroon tuloy ng usapin at iba't ibang opinion na ang ating pong Senado bilang isang impeachment court, ang katungkulan nito ay nag-elevate sa kanyang posisyon at nagbigay ng mas mataas na kapangyarihan kumpara sa ating mababang kapulungan doon sa Kongreso. Ito po ay isang maling akala ng ilan sa ating mga mambabatas, particularly diyan sa ating mataas na kapulungan. Ang pag-convene po ng Senado bilang isang impeachment court ay hindi po nagbibigay dito ng isang mas mataas na level na posisyon at mas mataas at mas malakas na kapangyarihan kumpara sa kanyang co-equal branch na mababang kapulungan. So mali po yung akala na yan.
Ang ating pong Senado ay nandiyan dyan sa loob nito ang isang impeachment court, no? At ito ay naisa sa ilalim sa isang mas malawak na kapangyarihan ng lehislatura. So nandoon lang namang yan sa loob ng malawak na kapangyarihan ng Senado bilang isang lehislatura. So siya ay meron pa din patas o pantay na kapangyarihan at separate powers at compared with the legislative branch of the government, particularly ang ating Kongreso o ang ating mababang kapulungan. So ulitin ko, mali po yung akala na hindi na co-equal ang ating Senado at ang ating mababang kapulungan. Ang pag-convert po ng ating Senado bilang isang impeachment court ay nagbibigay lamang ng specialized function sa ating Senado upang sundin ang isang sistema. Ito po kasi ay isang mekanismo, isang sistema upang pairali ng checks and balances sa ating pamahalaan nang sa ganun ay i-allow ang ating isang sangay ng pamahalaang katulad ng Senado na nag-convert bilang isang impeachment court upang maging accountable ang ating mga public officials, particularly yung nandoon sa executive branch of the government, no? Make them accountable for their misconduct. Yan po ang isa sa nagiging dahilan, no, kung bakit ang ating pong Senado ay nagtatransform bilang isang impeachment court. Pero ang transformation na yan ay hindi nagbibigay sa kanya ng isang mas mataas na level na posisyon at kapangyarihan laban sa mababang kapulungan o ang ating House of Representatives or House Prosecution Team. Hindi niya yan pwede basta-basta uutusan na lamang o bibigyan ng direktiba upang sumunod sa kanyang kautusan. Isipin po nating mabuti na ang impeachment court ay meron lamang isang specialized function at ito ay hindi pwedeng ikumpara sa isang regular court sa ilalim ng ating hudikatura. So sana po ay malinaw yan na ang ating pong impeachment court ay mananatiling pantay sa ating House Prosecution Team na may sariling powers, no, may sariling kapangyarihan katulad ng impeachment court na mananatiling nasa loob ng mas malawak na kapangyarihan ng lehislatura o ng ating Senado. Ang ating impeachment court, uulitin ko, ay nasa loob lamang ng Senado. Maliwanag po yan ha. Nasa loob yan ng mas malawak na kapangyarihan ng ating mataas na kapulungan. So, pantay pa rin yan. Okay? So, we will proceed with our another topic na kung tawagin natin ay ang pag-issue ng isang summons. Okay? So, ang summons po ay isa pong legal na dokumento na inilalabas ng ating hukuman and in this case ng ating impeachment court. Ang summons po ay isa pong notifikasyon sa isang akusado, sa isang impeached public officials na nagsasabing, "Hoy, public official, merong nagreklamo sa iyo at ang reklamong inihatag sa iyo sa aming husgado ay ang mga sumusunod. Dito sa reklamo, merong 7 charges na sinasabi na iyong ginawa. Kaya ikaw ay binibigyan namin ng pagkakataon na sagutin ang mga reklamo nito.
ayon sa pinag-uutos ng ating saligang batas na ikaw ay bago litisin ay pabigyan ng pagkakataon na ma-enjoy mo yung due process of law. So sagutin mo muna to, no? At upang bigyan din natin ng pagkakataon na sumagot after your answer ang mga nagrereklamo sa iyo. So ang purpose niyang summons is to notify the accused or the impeached public official of the charges against her or him. At bibigyan siya ng pagkakataon in accordance with the due process of law na sagutin ang lahat ng reklamo laban sa kanya. Ang pangalawang pakay at napaka-importanting parte ng pagsaserve ng summons sa ating mga akusado ay ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa ating korte or hukuman upang siya ay mag-umpisa na ng paglilitis at magbigay ng desisyon sa isang reklamong inihatag laban sa isang akusado. It gives the court the power to hear and decide the case. The court acquires jurisdiction after the service of summons. And once the summons has been duly received by the accused, the court is now given the power to hear and decide the case. So, in the present case of the Vice President, na kung saan tinanggap niya formally ang summons issued by the impeachment court. The legal effect of this is that it gives the impeachment court the jurisdiction. The impeachment court now acquires jurisdiction, and once the court acquires jurisdiction, it has now the power to hear and decide the case. It has now the power to commence the trial of the Vice President Sara Duterte. Ito po yung initial phase of the trial. Once the service of summons has been duly acknowledged by the accused or any of his duly representatives, no? Or his legal representatives, the court acquires jurisdiction. Okay? Yung duly appointed representatives niya rather, or duly authorized representative, kapag tinanggap na niya yan, the court acquires jurisdiction. At kapag nag-acquire ng jurisdiction, tuloy ang laban. So maraming lapses ang nangyari dito sa ating Senado. Kasi nung unang-una, ang sinabi nila sa kanilang order, yung schedule nila, ay kinakailangan magkaroon muna ng pagbasa ng articles of impeachment before it will issue the summons to the impeached public official. But since nagkaroon ng pagbabago, no, yung nagkaroon ng changes do sa mga circumstances dahil nga itong si Bato ay nag-file ng motion sa Senado nitong nakarang araw na kinakailangan daw na ibalik to remand the impeachment complaint to the House of Representatives for clarification kung wala bang constitutional or legal infirmities na ginawa ang ating ang ating mababang kapulungan, which is according to our existing laws ay ito po ay hindi nararapat ginawa ng ating Senado. And some of the senators and some of the legal experts also opine that this is almost equivalent to dismissal of the case. But sa akin naman,
Nung umpisa, yun din ang naisip ko. Pero kagabi, akin pong pinagtuunan ng konting panahon ang mga pangyayari sa ating Senado at yung pag-service ng summons sa akusado. At akin pong napagtanto na ito po ay isang malaking pagkakamali na ginawa ng ating mataas na kapulungan bilang isang impeachment court. Because yung pag-remand mo sa House of Representatives na kung saan nire-require mo sila na mag-issue ng certification that there was no violation of Article 11 of the 1987 Constitution, and then also to give this statement na kaya pa bang itutuloy ba ng 20th Congress yung impeachment proceedings na to, ay isa pong malaking blunder on the part of the impeachment court. Ang pagkakamali dito is that napakadali namang mag-issue ng certification ng ating mababang kapulungan, that they fully complied with the requirements of Article 11 of the 1987 Constitution when it comes to, and other provisions of the Constitution when it comes to the complaint, yung impeachment complaint, kung paano mag-initiate ng complaint, ilang beses dapat mag-initiate ng complaint diyan sa ating Kongreso. So kanina nga nabasa ko din na nag-issue na sila, nag-adapt na sila ng isang resolution that the House of Representatives has already fully complied, no, in response to dun sa instruction of the impeachment court. So ngayon, ang pagkakamali dito, nag-issue sila ng service of summons without the reading of the articles of impeachment. So naging moot and academic yung reading of yung service of summons. Talagang mawawala na yung articles of impeachment reading because of the fact when you serve the summons to the accused, that is accompanied by the articles of impeachment. Ando doon na yung articles of impeachment. So it is as if binasa mo doon sa akusado yung mga charges. And in effect, legal effect niyan is that binigyan mo siya ng pagkakataon na malaman yung charges laban sa kanya at kung sino ba ang mga nag-aakusa sa kanya. So yun yung legal consequence nun. So tama naman si Senate President na naging moot na yung pagbasa ng articles of impeachment. Hindi mo na kailangang basahin yung articles of impeachment. Although nawala yung public reading of the articles of impeachment, pero nasunod mo naman yung pinag-uutos ng ating saligang batas na kinakailangan ang isang akusado ay malaman ng akusasyon laban sa kanya at kung sino yung nag-aakusa sa kanya. With the service of the summons accompanied by the articles of impeachment, then that is full compliance of the constitutional law regarding due process, at that is also in compliance with the rules of court regarding the service of summons. Kasi alam nyo po, ang rules of court po dito ay suppletory sa proseso ng isang impeachment complaint. So sabi kasi ng rules of court, nasabi ko na kanina, once the service of summons was received by the duly designated or the person duly authorized by law dyan sa Office of the Vice President, the court acquires jurisdiction, and then that is considered as the initial phase of the trial, and therefore after sumagot niyan within the period of non-extendable yung 10 days na yan. So ibig sabihin kung na-serve ng 11 ng June, sa 22 pasasagutin naman ang House Prosecution Team within 5 days. So 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. So hindi pa tapos. So pasasagutin siya up to June 27 si House Manager, si Prosecution Team. So pag nasagot yan, mag-iintay tayo ngayon ng 20th Congress, because the Senate, no, as an impeachment court, is a continuing body. Kaya pinaglalabanan nila yung issue na yon. So pag nakasagot na si House of Representatives, si prosecution team, on the 27th of June,
since kapos na sa oras, papasok ang 20th Congress, doon na magpapatuloy ang trial. So iba na yung komposisyon ng Senado. Medyo madadagdagan yung kakampi ng mga ng mga nagrereklamo sapagkat papasok na si Bam Aquino, papasok na si Kiko Pangilinan, pwedeng ang mga neutral dito na nagdidesisyon ayon sa ipinag-uutos ng ating saligang batas. Nandiyan si Ping Lacson, nandiyan si Tito Soto, pwedeng si Erwin Tulfo, at yung kapatid niya na si Rafi Tulfo na maaaring sumunod din sa pinag-uutos ng batas at hindi kikiling kung sino man ang kanilang kakilala o kanilang mga kaibigan, kumpare, kumare na nasasakdal dyan sa ating impeachment court. So, in conclusion, so para sa akin, tuloy na tong impeachment trial ngayon, no? After pag-isipan at pag-aralan talaga natin to, so nagkaroon ng lapses doon sa desisyon ng Senado na i-remand yung articles of impeachment and then serve the summons to the accused. So yan ang mahirap kasi sa atin sa Senado na kasi tuwan-tuwa yung mga yung mga kaalyado ng Vice Presidente, lalong-lalo na si Batorni at si Bongo at si Bad Boy Robin Padilla. No, tuwan-tuwa sila, akala nila nakaisa sila, and then akala nila that is almost tantamount to dismissal of the case. Sabi ka ni Bato doon sa isang interview, wala na, ano na yan, patay na yan, o dismissed na, something like that, no, almost similar to that yung statement niya. So tuwan-tuwa siya kasi na-remand sa House of Representatives. Ang di niya alam, yung pag-serve ng summons, no, gives the impeachment court the jurisdiction. The court acquires jurisdiction and it gives the impeachment court the power to hear and decide the impeachment complaint. And that is the initial phase of the trial. So maliwanag yan. Yan po ay ayon sa ating saligang batas at ayon po yan sa rules of court. The rules of court being supplementary to the impeachment process ay masusunod ko yan. Yung summons kasi maliwanag yan. Under Rule 14, if I am not mistaken, that is under Rule 14 of the Rules of Court. So maliwanag yan. The impeachment court has no jurisdiction and the power to hear and decide the case. So yun ang kanilang pagkakamali dyan. Nag-issue sila ng service of summons disregarding the reading of the articles of impeachment. Alam niyo po, yan ang hirap pag hindi abogado ang isang senador. Sapagkat minsan hindi nila naiintindihan yung nagiging usapan at talakayan sa loob ng ating Senado bilang isang impeachment court. No? Kapag yung mga procedure na, yung mga technicalities pumasok na dyan, at akala nila, pabor sa kanila yung pag-remand, akala nila pabor yung after the remanding of the case to the House, pabor pa rin yung pag-i-issue ng summons. Hindi nila alam, mas pinalalakas ng Senado bilang isang impeachment court na ipagpatuloy ang paglilitis laban sa Vice President na si Sara Duterte. Marami pa akong gustong sabihin, kaya lang medyo lilihis doon sa ating topic about the position of the impeachment court bilang co-equal ng ating House of Representatives at itong ibig sabihin ng summons at ang naging legal na epekto nito sa pagkaka-receive ng Office of the Vice President ng summons coming from the impeachment court. So in short, the impeachment court is now under obligation under our existing laws pursuant to the provisions of the Constitution and the rules of court to schedule now when is the initial trial of the case against the Vice President. Ayan. Nasagot ni Atty. Rene Bueno yung una kong katanungan.
Hindi na ba pantay ng kapangyarihan ang Senado at ang House pagdating sa impeachment proceedings? Pareho pong abogado yan. Si Atty. Rene Bueno at si Chis Escudero, alam ko ay isang abogado rin. Sino sa kanilang dalawa ang tama ang interpretasyon sa batas? At dun sa pangalawang katanungan, na nung pinadala ng summons si VP Sara, ang ibig bang sabihin nun ay tuloy pa rin ang impeachment? Ang sagot ni Atty. Bueno, oo, dahil sa summons na yon, yun ang umpisa or yung first phase ng impeachment trial ni VP Sara. So, nabuhayan ako ng loob. Although sabi ko nga sa inyo kung hindi itutuloy ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, galit ng taong bayan ang haharapin nila. Again, maraming salamat sa iyo, Atty. Rene Bueno. Pagdating talaga sa usaping legal at sa batas, isa ka sa pinagkakatiwalaan ko na nakukuhanan ko ng sigurado akong tamang interpretasyon ng batas. So ang hiling ko po sa inyo, pasyalan nyo ang YouTube channel ni Atty. Rene Bueno at kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa kanya, ano pang hinihintay ninyo? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Happy Father's Day. Diyos ti Agnina.